Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa atin pong pagsisimula nitong panahon ng 40 araw na paghahanda sa panahon ng pagkabuhay, ay ating ginagawa ang isang bagay na nagpapaalaala sa atin ng mga turo ng ating Panginoon Diyos at lalo na ng ating Panginoon Jesucristo. At ito ang paglalagay ng abo, no? Ito po ay nilalagay sa noo, at ito po ay karaniwang inilalagay sa anyo ng krus, no? Bagamat noong sinaunang panahon, ang lalo na sa mga pari, sa mga relihiyoso, ang abo ay inilalagay dito sa may tuktok, no? Kalimitan doon sa kung saan may lipong na tinatawag o tonsure. At ang abo po ay nangangahulugan na tayo ay nagmula sa abo at doon din tayo babalik, no? Ito po ang nagpapaalaala sa atin na tayo ay mortal, na tayo ay hindi Diyos, no? Na tayo isang araw ay susulitin sa ating pag-iral dito sa lupa kung tayo ba'y nagmahal sa Diyos ng higit sa lahat ng bagay at sa ganang ating makakaya. At kung tayo ba'y nagmahal sa ating kapwa sa ganang ating makakaya. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, na ang sabi doon ay huwag tayo maging mapagkunwari. Sabi niya sa mga tagapakinig, huwag maging mapagkunwari sa pananalangin, sa pag-aayuno o sa paglilimos, sapagkat hindi matik na ang tao ay nagdadasal o kahit nag-aayuno pa o nagpapalimos o nagbibigay ng limos, ay matik na maganda yung tinatawag na layunin o motibo, no? Maganda na siguro yung mga bagay na personal na mga pananalangin natin sa Diyos, kahit hindi na natin ibahagi sa social media, lalo na kung ito ay mga bagay na alam naman nating karaniwan nating ginagawa. Maliban na lang kung ito ay pantulong sa ibang tao upang sila ay makapanalangin, no? Pero yung mga mabubuting gawain natin, hindi naman kinakailangan laging naka-display, no? Laging naka-ATM at the moment, no? Magandang tingnan natin, paano ba ako manalangin? Paano ba ako mag-ayuno? Paano ba ako magbigay ng tulong sa kapwa-tao? Minsan kasi may mga tao na nag-aayuno pero parang pilit na pilit, no? Dahil lang kasi sabi ng simbahan, no? Pero hindi yung bukal sa loob, no? O di kaya nag-aayuno dahil gusto lamang mag-reduce ng kaunti, no? Sana yung ating motibo maganda. Sana yung ating motibo ay nandun yung pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Diyos, pag-focus muli sa ating Panginoon, sa pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Ito po ang saysay ng mga bagay na nakikita natin bilang simbolo, katulad ng abo, katulad ng pag-aayuno, at katulad din ng pagbibigay ng limos. Sana ito pong panahon ng Kwaresma ay maging mabunga sa atin sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.